Ikinalugod ng palasyo ang muling pag-akyat ng approval ratings ni Pangulong Aquino. Batay sa latest survey ng Social Weather Station at Pulse Asia, nakabawi ang ratings ng Pangulo sa kabila ng mainit na isyong kinakaharap ng bansa. Alamin natin ito sa ulat ni Rocky Ignacio live mula sa Malacanang. Maraming salamat, Rob. Sa kabila nga ng maiinit na usapin sa bansa, nakabawi pa ang approval, satisfaction at trust rating si Pangulong Aquino sa SWS at Pulse Asia ulat sa bayan. Tiwala naman ng Malacanang na dahil sa malaking approval ratings, makakatulong ito sa sa pambato ng Team Pinoy kung saan nadodomina ang Magic 12. Napanatili ni Pangulo Aquino ang mataas at tiwala at approval ratings ng publiko. Batay sa pinakahuling SWS at Pulse Asia survey, nakabawi ang ratings ng Pangulo sa gitna ng maiinit na usapin sa bansa katulad ng Sabah. Sa SWS survey nitong March 19 hanggang 22, umakyat sa 74% ang satisfaction rating nito mula sa dating 72% nitong Disyembre. Bagamat mababa ito kumpara sa pinakamataas na 77%, napanatili nito ang very good category. 5% naman na iniakyat ng approval ratings ng Pangulo sa pinakahuling Pulse Asia survey na ginawa nitong March 16 hanggang 20. Mula 68% itong Pebrero umakyat sa 72%, habang 72% rin ang naitalang trust rating nito batay sa Pulse Asia. Almost 3 years into his term, public support for President Aquino's leadership remains at unprecedented highs. Both the Social Weather and Pulse Asia Ulat ng Bayan surveys released this Monday consistently demonstrate sustained levels of satisfaction. SWS 74, Trust, Pulse is 72, and Performance Approval for Pulse is 72. Ratings for the President all show positive gains from the most recent surveys conducted by the respective polling outfits. Masaya ang Pangulo sa positibong resulta ng survey. Ayon kay Lacerda, pinagbatayan ng publiko ang epektibong reforma katulad ng paglalaan ng pondo sa pangunahing serbisyo, kalusugan at edukasyon sa tatlong pangunahing sektor, ang agrikultura, tourism at infrastructure, pati na rin ang pagkakaroon ng kultura ng integridad sa pamahala. Nauna nang sinabi ni Pangulo Aquino na nais niyang gawing permanente ang sistema ng good governance sa bansa. All these have also led to the evidence of which is the credit ratings upgrade from Fitch Ratings, placing our country at investment grade for the first time in its history. Such widespread support will be integral as the Aquino administration for more reforms, which will allow us to take greater strides along the straight path to equitable progress. Samantala, magsisilbihan niyang inspirasyon sa gobyerno ang resulta ng survey para pagandahin pa ang sistema ng pamumuno sa bansa. As always, these results only strengthen our resolve as we move towards the next half of the term. The Filipino people remain this administration's strength. The mandate they entrusted us when we took office remains our guide. Encouraged by the support of the public and guided by the knowledge that the Philippines is beginning to reap the fruits of positive, meaningful change, we continue our steady march towards the realization of our collective aspirations. Tiwala naman ng Malacanang na makatutulong ang mataas na ratings ng Pangulo sa mga pambato sa Senado. Sa loob kasi ng nalalabing isang buwan bagong halalan, patuloy pa rin na domina ng Liberal Party ang 9 slots mula sa Magic 12. So far, and based on the surveys, it's 9-3. We hope that this trend will continue. Isang buwan na lang natitira. So, pero nakikita po rito ang kumpiyansa po ng ating taong bayan kay Pangulong Aquino. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.